in a tithes and offering, the word tithes is literally means tenth, the tenth of your annual salary ba, o yung mga benefits mo, o yung mga nakukuha mo. Amen? So, 10% po doon by the law of the Old Testament. Amen? Simula nung una, bago ka pa isinilang, mayroon na pong ikapo. Amen? Meron na po, no? Sa Israelite, no? Recommended to give the tenth of their annual produce, livestock and earnings to God. So, ibig sabihin, no, mga living livestock, no? Kasi hindi pa po uso dati yung pera, cash. So, ang uso po dati, kung meron kang lupain, meron kang aanihin, meron kang mga ari-arian na mga hayop, 10% ay para po dun sa Diyos. Bakit? Kasi yun po ang nagsusustain sa iglesia na ating Panginoon. Amen? So, offering, magkaiba po ang tithes and offering are voluntary gifts given to God or the church. So, voluntarily. Amen? Yung sagana, yung bukal sa yung kalooban, sa yung puso na magbigay para sa iglesia nating Panginoon. Amen? To addition to tithes. Amen? Kasi baka sa puso natin, kulang yung tithes na 10% na binigay ko, magbibigay pa ako ng offering. Di ba? Kasi bakit kailangan natin gawin yun? Kasi sobra-sobra po ang binigay sa atin nating Diyos, and even His life, even His only begotten Son, He sacrificed for us. Amen? So malalim po yun. So hindi lamang pera, hindi lamang yung mga ari-arian natin o yung nakakamta natin na mapagpapala. Bagkus dapat we have a sacrifice our own self. So kapatid, hindi porkit wala kang pera ngayon, hindi ka na magsisimba kasi wala ka na magta-tithes. Even your time, talent, and, di ba? Ibigay po natin yung narapat para sa ating Diyos. And even this gift can be financial, but they can also include time, talents, or our resources. Amen? So kung magaling ka magpaganda ng iglesia, pagandahin mo. Amen? Kung marunong ka mag-musician, magkanta, ate pong, ibigay yung narapat para sa ating Diyos. So the biblical teaching, tithes and offering, unang-una, recognition of God's ownership. Sa Kanya lahat to Walang sayo, kapatid. Amen? Kaya, ibigay natin ating mga tithes and offering. So, it's a way of acknowledging to Him that everything comes from our living God. Amen? So, it's demonstrate our gratitude for His blessing. So, nakikita ng Diyos na meron kang binabalik sa Kanya. Hindi mo kinikimkim at hindi mo siya nakakalimutan. Amen? So, number 2, support for the God's work. Amen. Kasi bakit? Paano natin maihayag salita ng Diyos? Kung tayo lang, hindi tayo gumagastos. Amen. Hindi tayo nagbibigay. So, hindi tayo makaka-avail ng internet, mga gadget, di ba? Yung mga teaching natin, yung mga booklet, scripture. Kailangan po yun kasi hindi po lahat ay matalino. Hindi po lahat ay may kakayahan na mag-spread salita. Bagkos, sa pamagitan natin tithes and offering, nabibigyan tayo ng mga scripture na piniprint out, di ba? So, we thanks sa mga kapatiran na nagbibigay. And pangatlo, generosity and gratitude. So, nahayag natin yung ating pagbabalik sa Kanya. Meron tayong nililingunan na kung saan tayo nanggaling at pinaprosper tayo natin Diyos. Amen? So, it emphasizes that giving should be done with a cheerful heart. Hindi ka dapat malungkot, kapatid, na nagbigay ka. Amen? Dapat masigasig. Dapat alam mo kung bakit ka nagbigay. Bakit ba tayo nagbigay? Kasi mahal natin ating Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kagaya na lamang na iminungkahi o binigay na example ni Jesus Christ. Yung time na nagbigay yung balo at yung mga mayayaman. Di ba? Kanya pong ginrupo ang kanyang disipulo at sinabi, sino ba dyan ang nagbigay ng malaki? Di ba? So sabi na ating Panginoon, yung babaeng balo. Bagkos, alam niya na walang-wala na yung balo, pero binigay pa rin niya yung kanyang 2 pilak na pera. Kasi alam niya, God will provide for her. Amen? So lastly, testing the God's promises of blessing. Tinetest niya tayo. In the book of Malakay 3:10, di ba? Bugbog na to na verse. Bagkos,
lagi nating binibigyan ng diin upang mapalaganap o ma-inject sa ating isipan na, Lord, ikaw nagbigay ng test sa akin. Akin lang pong pinanghahawakan kasi alam ko, promise mo yun at hindi magbabago magpakailanman. Akalain mo, ibubuhos niya yung pagpapala na wala ka nang sisidlan. Di ba? So, God is testing us because His promise is forever. Hindi kagaya ng promise ng naririnig mo sa ating kapwa na nagbabago. Amen? So, the New Testament is clearly that we need to practice even in the Old. Amen? Hindi lamang obligasyon to kapatid. We need to practice because tithes and offering is the application what we have. Ina-apply natin. Kaya meron tayong nalalearn sa ating buhay na kailangan tayo maging giving. Regardless of one's stance on tithing, the New Testament emphasizes the importance of generosity and giving to the church and to the poor. Kasi meron ka na eh. Amen? So, magayag din tayo para sa mga mahihirap. Amen? So, we need na yung pagbibigay natin ng tithes and offering, nag-encourage sa atin. Nag-encourage sa bawat isa, sa bawat puso na not our obligation but our willing and cheerful na makatulong tayo sa iglesia. Amen? So, it teaches us that the importance of tithes and offering, hindi lamang sa ating sarili. Bagkus yung nakikita natin kung paano lalago yung iglesia at paano tayo makakahayo pa ng mga kapatiran na nawawala ng landas at blacklisted na. No? Magiging blacklisted na. Mahirap po yun. Wala ka sa aklat ng buhay. Di ba? At ang mahihirap at nakakahirap pa doon, yung magsisi ka sa huli. Nakita mo si kapatid. Di ba? Na hindi mo nahayuhan ng salita ng Diyos. Dahil sa kakulangan ng ating pagbibigay sa iglesia. So, we need to desire to His kingdoms na dapat advantage tayo. Amen? So, to God be the glory. God bless people of God. At tayo po ay magbalik loob at ibigay natin ating nararapat para sa ating Panginoon.